Ito na yung mga scenarios natin para magkaroon tayo ng clarity. Imaginin natin to. Meron isang OFW, si Kuya Ben. Si Kuya Ben, nagtatrabaho sa Middle East, let's say Qatar, kasi malalaki ang sahod sa Qatar, isa siyang engineer. Sa halip na inubos niya ang lahat ng padala sa luho, nag-decide siya na bumili ng lot only sa isang probinsya dito sa Cagayan na malapit sa developing tourist spot like Peñablanca, for example. Kasi ang Peñablanca ngayon is emerging na municipality, emerging town. Bakit? Diyan nakakonect lahat ang mga bypass roads ng Tuguegarao City. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang maghanap-hanap kayo ng outskirt, Igig, Peñablanca, Solana, Enrile, diyan maganda mag-invest. Kasi may mga bypass roads, mas malapit na siya sa Tuguegarao City. Binili niya ito sa pre-selling terms. O, in-explain ko na po kanina kung ano ang pre-selling. Binayaran ang down payment kada buwan, monthly. So hindi siya nahirapan kasi parang barya lang niya yon sa Qatar. So pagkatapos ng 5 taon, bayad na ang lupa. Ngayon, 10 years na ang nakalipas. May balak si Kuya Ben na mag-retire. Siyempre, 10 years ka na sa Qatar, pagod na siya, day. So, yung lupang binili niya, dahil sa dati na halagang 500,000, ngayon, pina-appraise niya sa isang licensed appraiser. At, guess what? 3 million na ang worth after 10 years. Dahil sa pagdami ng resort, doon, at mga commercial establishments sa paligid ng lupa. Ninalaw ba niya ang lupa? No. Nakatenga ang lupa, day. Tandaan, nakatenga ang lupa. Walang improvement. Pero nagtaas pa rin yung kanyang value. Pwede niya itong ibenta at gamitin yung kita para sa kanyang retirement. So, wawaldasin lang niya. Or, tatayuan ng maliit na restaurant or resort business. Mag-iisip ka ng business na panggagamitan mo. So, ang lupang pinaghirapan niya ay naging retirement fund niya. So, is it good or is it good? Of course, it's good. Scenario number 2. Pag-usapan naman yung mga young professionals. Si Ate Sara ay isang young professional. Isa siyang team leader sa isang BPO company sa BGC, sa Manila na to. Nakita niya ang isang pre-selling condo project. Marami doon sa BGC na malapit sa kanyang opisina. Sa loob ng 4 years, hinulugan niya ito ng down payment. Kasi pag mga ganyan na long term na yan, even itong bahay, long term yung down payment niyan. Pagdating ng turnover, niloan na niya ang balance sa bank. So kunwari na-avail mo yung condo ng 2 million, it doesn't mean na ikaw ang magbabayad ng 2 million. Doon ka gagamit ng bank, leverage. So ang down payment lang yung i-carry mo. That's 20%. So 20% ng 2 million is 400,000. Am I correct? Yes! Yeah, siguro. ang ano sa math, no? Ang hina sa math. So yun. Yun lang yung binayaran niya na installment for 4 years. Sa halip ng natitirhan sana niya, ipinarenta niya ito. Ang rental income ay 25,000 per month. At halos, tumapat siya sa monthly amortization niya na 20,000. Dahil meron pa siyang 5,000 na kinita buwan-buwan. So ang condo, yung condo ang nag-self-liquidate. Ibig sabihin, yung rent ng nagre-rent sa condo na 25,000, yun yung pinambabayad sa amortization at may sukli pa siyang 5,000. So yung sukli niyang 5,000, dagdag income niya na yun. Wow. At ang pinakamaganda, habang binabayaran niya ang condo, tumataas ang value nito. Pagkatapos ng 10 to 15 years, fully paid na ang condo, yung rental income ang nagbayad dito. So kumita pa siya. At the same time, pag fully paid na, kanyang-kanya na ang renta na 25,000. But wait, there's more. After 10 to 15 years, ang renta ay dumoble na. Yes po. Kasi po, BGC yan. Kahit saan nakatayo ang condo, I think, before tayo mag-take ng risk, ang unang nagte-take ng risk is the developer. Hindi sila magtatayo ng condo dyan sa location na yan kung alam nila na walang titira dyan. Katulad sa Tuguegarao City. Saan nakalagay ang condo sa Tuguegarao City? Tabi ng university. O, di ba? Ang ganda. Yan. So, it's almost ending na ang haba na ng mga chika natin. Kaya invest sa real estate. Ito ay para sa lahat ng may pangarap na magkaroon ng mas secured at mas masaganang kinabukasan. Habang malakas ka pa, habang may trabaho ka, at may regular na kinikita, mag-invest ka na sa lupa or any real estate property. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Ang mahalaga, magsimula ka ngayon. Kasi the more you delay it, alam mo na, tatanda ka. Ito ang pinakamagandang regalo na magbibigay sa'yo, sa sarili mo at sa iyong pamilya ng peace of mind. Hindi ito gastos, kundi isang investment sa iyong kalayaan sa financial. It's financial freedom.